Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera sa Barangay Kalulot, San Fernando, Pampanga, makikita ang isang asong pagala-gala sa kalsada. Ilang saglit pa, bigla na lang itong umatake at nangagat ng mga residente. Agad tumakbo ang aso at nagpalipat-lipat pa ng lugar. Sa isa pang CCTV footage, kuha rin sa Barangay Kalulot, nahagip ang video ng isang batang lalaki na papalabas na ng kanilang bahay. Maya-maya pa, makikita ang biglang pagsakmal sa kanya ng parehong aso na umatake sa iba pang residente. Natumba ang bata at agad namang tumakbo palayo ang aso. Sa loob ng San Lazaro Hospital, naabutan din namin ang isang pasyenteng nakagat ng aso. Dito dinadala yung mga kumpirmadong tinamaan na ng virus. Ang mga pasyenteng dinadala rito, hindi na raw tumatagal ng 24 oras. Paano tinutugunan ng pamahalaan ang tumataas ng kaso ng rabies sa bansa? Hinanap ng reporter's notebook ang batang lalaki na nakuna ng CCTV habang inaatake ng aso sa Pampanga. Siya ang 7 taong gulang na si Jayden Beltran. Paglabas niya po ng gate, nakita niya po yung aso, hindi niya akalain na po lalapitan siya at pumatong po dito yung paa ng aso sa harapan. At kitang-kita po ng anak ko yung pagkagat po, bunganga ng aso na pagkagat, paganyan po sa kanya. Sa mga larawang ito, makikita ang tindi ng pinsalang tinamo ng bata sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. Dahil sa tindi ng sinapit ni Jayden, agad siyang isinugod noon sa ospital para magamot at mabakunahan ng anti-rabies. Tinahi din ang mga malalaking sugat ni Jayden sa mukha. Ang alam ko po kasi nakamatay po yung rabies. Nakaligtas si Jayden mula sa insidente. Unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang mukha. Sa tulong din ng kanilang barangay, libreng nakompleto ni Jayden ang mga kinakailangang anti-rabies vaccine. Hindi dapat sila matakot at we have the technology, the vaccination. Almost 100% nga yung efficacy ng vaccine. Sabi ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga, matapos umatake ng aso sa lugar, agad itong pinatay ng mga residente. Up to now, actually, hindi pa namin alam kung sino yung owner. Ayon sa Rabies Act of 2007, ang owner po ng dogs na nakakagat is liable po sa mga damages na ma-incur during the treatment po. Sagutin po na ng owner yan. Napag-alaman ding positibo sa rabies ang aso. Kaya kinailangan ding hulihin ang iba pang asong nakasalumuhan ng asong umatake kina Jayden. Lalo na pag unvaccinated is kailangan i-euthanize na yon kasi hindi na siya magagamot, kumbaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon naaagapan ng rabies mula sa mga hayop. Dahil ang ilan, nauuwi sa kamatayan. Sa cellphone video na ito, nakuha noong February 3, 2023. Makikitang habol hininga si John Leo, 36 years old, habang nakakonfine sa ospital. Kwento ng kanyang asawa na si Jonalyn Dagpin, October 2022, nang nakagat si John Leo ng isang alagang aso. Dahil hindi naman daw nakitaan ng sugat ang kagat ng aso kay John Leo, hindi raw nagpabakuna ng anti-rabies ang kanyang asawa. Yun kasi pagkakalam namin, pag tuta, walang rabies, tsaka sa amin lang din naman yung tuta. Yung husband ko naman, wala din naman siyang iniinda, wala din naman siyang hindi naman siyang nilagnat. Pero makalipas lang ang halos 3 buwan, bigla na lang daw nakaramdam ng pananakit ng braso at hirap sa paghinga si John Leo. Isinugod pa siya sa ospital, pero habang inoobserbahan ng mga doktor, unti-unti raw nakikitaan ng mga sintomas ng rabies gaya ng hirap sa paghinga at takot sa tubig at hangin. Tapos hindi niya makontrol yung yung galaw niya. Sabi niya, ano to? Anong nangyayari? Sabi ko, hindi ko rin alam. Tapos sabi niya sa nurse, buhayin niyo ako. May mga anak pa kami. After nun, wala na. Hindi mo na siya makausap.
Dahil sa mga sintomas na ipinakita ng asawa, kinulong na si John Leo sa isolation room ng ospital. Huli na raw nang malaman nila, Jonalyn, na positibo ang kanyang asawa sa rabies. Hindi ko na ba ma-explain? Yung iba na yung mata niya, tumitirik na. At makalipas lang ang ilang oras, binawian ng buhay si John Leo. Paliwanag ni Jonalyn, kulang sila sa impormasyon tungkol sa rabies, kaya ipinagwalang bahala nila ang dapat sanay pagpapabakuna ng kanyang asawa. Paglilinaw ng eksperto, maaring malipat ang rabies sa tao kapag nakagat, nakalmot, nadilaan o natalsikan ng laway ng hayop na may rabies. Ang ibig sabihin nun, kapag meron ng simptomas yung pasyente, ang infection o yung rabies infection nasa utak na. So wala nang magagawa, kumakalat na lamang yung virus sa ibang parte ng katawan, primarily sa laway para mapasa sa iba, hindi na maiiwasan yung death. Kabilang sa mga sintomas na maaring maranasan ng taong positibo sa rabies, ang paglalaway, hirap sa paghinga at paglunok, pagkasilaw sa liwanag. At ang pinakamalalang kaso, nakararanas ng takot sa tubig at hangin. Ang San Lazaro Hospital ang may pinakamalaking animal bite center sa buong Pilipinas. Mag-aalas 5 na ng hapon at ganitong oras daw nagsisimula ng humupa yung mga pasyente dito sa San Lazaro Hospital. Ang naobserbahan ng ospital, mga bandang alas 3 pa lang na madaling araw, nagdadagsaan na dito yung mga pasyente at karamihan daw sa kanilang mga pasyente, mga bata. Ang mataas na nakita namin sa loob ng isang araw is 1,900. Ang mas alarming doon, 99% nakakakagat sa mga pasyente, alagang aso. Nila? Yes po, alagang Mismo aso. alaga nila? Mismo. Ang mas problema pa doon, dahil nga alaga naman daw nila yung aso, minsan hindi nila pinapabakunahan. At kahit yung pasyenteng nakagat nung alaga nilang aso, hindi rin nagpapabakuna. Ang San Lazaro Hospital ang may pinakamalaking animal bite center sa buong Pilipinas. Naabutan naming nakapila ang mag-inang Maybelline at Genesis, 7 taong gulang, para magpabakuna ng anti-rabies shot. Naagat ng kanilang alagang tuta si Genesis, malapit sa kanyang mata. Inuwa ko lang po kasi bigla po ako kinagat. Kuya, pag hindi ka na-injectionan, may hirapan tayo kasi yung rabies nandyan sa ulo. Okay? Ito gagawin ko ha. Tutusok ako dahan-dahan. Ha? Dahan-dahan. Ngayon, yayakapin ka ni Mami. Okay? Agad tinurukan ng anti-rabies shot si Genesis para maagapan ang posibleng pagkalat ng virus sa bata. So ano itong mga nandito, Doc? Ipinakita rin sa akin ni Dr. De Villa ang mga supply ng bakuna sa kanilang ospital. Kalahati pa lang ng tanong, naubos na namin yung supply for the entire year. Opo. So nagsusupplemental kami ng request for vaccines. Depensa ni Dr. De Villa, walang kakulangan sa supply ng bakuna kontra rabies sa kanilang ospital. Pero ang problema, may mga pasyenteng dinadala sa kanila na malala na ang kondisyon. Usually, pag mga dulo kasi ng mga ward namin, yung mga rabies patient po. Ipinasilip sa amin ang isolation room kung saan ina-admit ang mga pasyenteng nagpo-positibo sa rabies. Usually, pag ganito, ang itsura, meron siyang rehas. Unfortunately, but wala pa po kasi talagang better way eh. Sa lahat ng mga kwarto dito sa San Lazaro Hospital, ito lang yung may rehas. Rabies room ang tawag dito. Merong at least 4 rabies room dito sa San Lazaro Hospital. Dito dinadala yung mga kumpirmadong tinamaan na ng virus. Ang mga pasyenteng dinadala rito, hindi na raw tumatagal ng 24 oras. Katunayan, kagabi, August 29, isang pasyente ang namatay sa loob ng kwarto. Sa datos ng Department of Health o DOH na inilabas itong March 2023, 55 cases na ang naitalang namatay dahil sa human rabies. Mataas ito ng 8% kumpara noong 2022. 200 hanggang 300 Pilipino naman ang namamatay kada taon dahil sa rabies. Para sa Animal Kingdom Foundation o AKF, isang non-government organization, mas paigtigin pa raw sana ang awareness sa publiko. Ang nakakatakot po dito ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga tao. Rabies po ay delikado, ito ay fatal.
na ang rabies po ay preventable. I think mas magkakaroon tayo ng greater social participation sa rabies prevention po ng ating gobyerno. Hindi na bago ang problema ng rabies sa bansa. Pero ang masaklap, base na rin sa datos, dumarami pa rin ang kaso at may mga namamatay pa rin hanggang ngayon. Bukod sa mas pinaigting na programa ng pamahalaan, importante rin na maging responsable ang mga pet owner. Pabakunahan ang mga alagang hayop. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.